Miss Michelle D. and Rian Ramos abay rumesbak sa mga inilabas ng kanyang driver. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Trending at pinag-uusapan ngayon sa buong social media world ang ilan sa mga kaganapan kay Michelle D, kay Miss Rian Ramos at sa isa pang beauty queen. Ito ang report. Let's watch. Kasama ang Volunteers Against Crime and Corruption, theft. Pero ayon sa unang bahagi ng taong 2026, isang controversial na balita ang kumalat sa social media na may kinalaman sa isang aktres at dalawang beauty queen na inakusahan ng National Bureau of Investigation or NBI dahil sa umunoy pag-atake sa isang driver dahil sa mga sensitibong larawan. Ayon sa mismong ulat ng Philippine Daily Inquirer, lumabas na may reklamo ang nasabing driver laban sa tatlong kilalang personalidad sa showbiz, habang kasabay nito ay may ibang legal na aksyon na isinampa ng isa mga artista laban sa driver. Ang isyong ito hindi lamang simpleng chismis. Ito ay lumubog sa mga usaping moralidad, privacy, pang-aabuso sa kapangyarihan at ang pagiging patas ng proseso ng batas. Sino-sino nga ba ang mga sangkot? Batay sa mga ulat na nalikom po mula sa Inquirer at ipang balita mula sa online media, si Michelle D, kilala bilang isang beauty queen at actress. Siya ay Miss Universe Philippines 2023 at siya rin ang pangunahing inaakusahan sa insidente na may kinalaman sa sensitive images at pagsasampa ng qualified theft complaint laban sa driver ni Rian Ramos. Si Rian Ramos, isang actress at kaibigan ni Michelle D. Inirereklamo rin ng driver sa NBI na parang ginawa umano sila ng illegal detention at torture. Si Miss Samantha Panlilio, isa ring beauty queen na pinangalanan sa ulat ng Inquirer bilang kabilang sa mga inaakusahan sa reklamo ng driver laban sa kanila. Tapos ang driver or Bonifacio Tibayan Baro, siya ang driver ni Rian Ramos at siyang naghain ng reklamo sa NBI laban sa tatlong celebrities na umano nagsagawa ng torture as serious illegal detention sa kanya. Ang mga sensitibong larawan at qualified theft complaint ayon kay Michelle D, natuklasan niyang may mga sensitive pictures na nauugnay sa kanya na nasa power o possession ng driver. I-reclaim ni Michelle na ang larawan ay kinuha mula sa loob ng kanyang kwarto na nasa condominium kung saan siya at si Rian Ramos ay naninirahan. Ayon sa aplikasyon ng kaso ni Michelle, nakipag-ugnayan sa kanyang asawa ng driver at sinabi na nakita niya ang driver na merong mga larawan. So, ang pinaka nagsumbong, parang nagbigay knowledge dito kay Miss Michelle D, yung asawa mismo ng driver. Nang makipagharap siya sa driver, inamin ito at ibinalik ang ibang mga larawan. Ngunit ayon kay Michelle, kulang to at hindi lahat ng dapat na larawan ang naibalik, kaya humingi siya ng tulong sa kanyang bodyguard upang makuha ang mga natira. Ang pangyayaring ito raw umano ang humantong sa pag-aresto ng driver dahil sa kaso ng qualified theft na isinampa ni Michelle D laban sa kanya. Ang qualified theft ay isang krimen sa ilalim ng Revised Penal Code na may mas mabigat na parusa kapag ang salapi o ari-arian ng ninakaw ng taong may trust relationship o pagkakatiwalaan, gaya ng driver sa kanyang employer or principal. Kaya mas seryoso ang potensyal na kaso dito. So sa kabila nito ay lumapit po itong driver dito po sa NBI at nagsumbong siya na siya daw di umano'y tinorture at nagkaroon pa ng pagkakataon na siya ay ikinulong, kaya naman nagsampa siya ng illegal detention. Sa kabinalang kaso laban sa kanya, hinihingi rin ng driver na si Bonifacio Tibayan Baro na masaklaw ang tatlong kilalang personalidad sa ilalim ng mga reklamong torture, serious illegal detention. Ito ay aligasyon na siya ay di makalabas o ikinulong ng illegal, sinaktan o minura ang kanyang karapatan ng mga inaakusahan. Ang isyong ito ay nilala sa National Bureau of Investigation or NBI at doon opisyal na nakarehistro ang kanyang reklamo laban kina Michelle D, Rian Ramos at Samantha Panlilio.
So sa kanya pong mga reklamo ay agad no na nagbigay ng pahayag at pagtanggi ang legal team ni Michelle D at Rian Ramos. Ang legal counsel ng dalawang artista na si Attorney Maggie Abraham Garduque ay lumabas na nagsalita para sa kanilang kampo. Ayon sa abogado, hindi pa nila opisyal na natatanggap ang copy ng reklamo laban sa kanila mula sa NBI. Ipinahayag na wala raw naganap na illegal detention sapagkat ang driver ay resident din ng condominium unit at hindi bawal ikulong o pigilan sa pag-alis batay sa kanyang paliwanag. Sinabi rin nila na ang reklamo ng driver ay maaaring isang paraan lamang para maging pantapat sa kaso ng qualified theft ni Michelle D. Maaaring isang leverage or pananggi o matinding paratang. Dagdag pa ng abogado, ang tanging transaksyon ni na Michelle at Barro ay ang qualified theft complaint na nauna nang isinampa kung saan inamin ng driver ang pagkakaroon ng sensitibong larawan at ibinalik ang ilan. Galing naman sa ulat sa panig naman ng driver, sabi niya, mismo ang driver ang humarap sa media at nagpahayag ng kanyang reklamo sa NBI na siya umano'y inassault o niloko sa kanyang mga karapatan, alipin o pinigil sa pag-alis na maaari kategorya bilang illegal detention. Ito ang kanyang naging batayan para lumapit sa opisina ng NBI at maghain ng formal na reklamo. Ang isyong ito hindi lamang isang simpleng showbiz drama. Ito ay may legal na aspeto na malalim at nangangailangan ng maingat na pag-aaral. Sa ilalim po, or ano nga ba yung qualified theft Sa ilalim ng Philippine law, ang qualified theft ay isang mas mabigat na kasong kumpara sa simpleng pagnanakaw. At ito ay inaakusahan kung ang salapi o ari-arian ay ninakaw ng taong may tiwala o may access sa ari-arian. Halimbawa, isang empleyado, kasambahay o kasong ito ay isang driver, ito ay maaaring magresulta ng mas mabigat na parusa kung mapatunayan sa hukuman. So, sa konteksto naman po ng pagtutorture or illegal detention, ang torture isang krimen kung saan sadyang sinasaktan o ginagamitan ng malupit o hindi makatao o nakakahadlang sa karapatang pantao ng isang tao. Ito ay maaaring magresulta ng seryosong parusa at reklamo laban sa mga nasa karapatan. So, ang illegal detention naman or serious illegal detention ay isa namang paratang laban sa sino mang pumipigil sa isang tao na umalis o maglibre sa pamamagitan ng dahas o pananakot ng labag sa batas. So hanggang sa ngayon po ay talagang trending po ito at ito po ay pinag-uusapan. So ang tanong po ng marami, gaano daw di umano ka-sensitive yung mga photos ni Miss Michelle D na kinuha at ninakaw nitong driver, kung bakit gano'n na lamang ang naging resulta or naging reaksyon nito pong si Miss Michelle D at ni Miss Rian Ramos. So yun po yung dapat nating alamin. So kayo po, anong inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section.